Shoutout and thank you sa ating mga YouTube channel members Juliet, Mildred, Julian, Maya, Michael, Rosel, Vel, Belen, Melinda, Rodora, Mango Pie, Alejandra, Vel, Jane, and Eddie. At shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluap, Emily, Melinda, and Grizel. Thank you! Sa mga gusto mag-avail ng private or personal reading ko, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Thank you. Libra, hello! Tingsyo muna tayo bago tayo magchikahan ng sa reading mo. Pangtaboy na mga nega energies. Okay. Libra, maraming salamat sa pag-drop by para makinig ng aking reading. Ito yung reading mo for September 12 to 18 or kung kailan mo man ito mapanood, Libra. Timeless reading naman ito. Sun, Moon, Rising or Venus signs or yung mga cross-watchers. You are all welcome. Ano ba yung mga mensahe? Dala-dala ng cards para sa'yo, yung mga dapat mong malaman. Bago natin simulan reading pala, Libra, i-warn lang kita na merong mga fake profile or page na gumagaya, mga impersonator sa FB page ko. So, yeah, meron ng mga nagnakaw ng name ko, pati mga pic ko, ginagamit nila para magpanggap na ako. So, maging aware po tayo, mag-ingat, huwag tayo magpa-scam sa mga ganun. Nakakainis lang kasi magnanakaw sila. Instead na magsumikap sila, magsipag sila, gumawa silang sarili nilang content, yun, yung iba ninanakaw din pati reel ko. Hindi lang ito first time na nangyari. Ayan. So, ina-ano ko lang kayo, ina-alert ko kayo na maging aware. Oop. Tignan na natin love life mo, Libra, at mukhang umati ka buto. Nagtalunan yung mga cards mo eh. Tignan na natin. At ito, pinupulot ko sa sahig. So, naku, mukhang mabobroken heart kayo dito sa person na to. Piling ko mauubusan na talaga kayo ng tiwala or pasensya dito. Kasi palagi na lang niya kayong, hindi ko alam, palagi ka na lang ba niyang pinapaasa, Libra? Pwedeng pagod ka na umay ka na, sukang-suka ka na sa ginagawa nitong person na to sa'yo. Pwedeng heartbroken ka rin. Nasasaktan ka dito sa ginagawa nitong person na to. Pwedeng matagal ka nang nagtitiis, kaya andyan na yung kumbaga, andyan na yung konti na lang, bibigay ka na. Masasagad na talaga yung pasensya mo. Pwedeng itong person na to talagang nagbabluff siya. Ayan, oh. Minsan, ine-exaggerate niya. Pwedeng may exaggeration. Pag sinabing ganon, hindi naman talaga ganitong bagay, pero pinalalaki. No? Merong exaggeration, pero pwede ring may mask or bluff. Pag sinabi nating bluff, buladas lang. Sasabihin niya, gagawin niya, pero hindi naman talaga. Alam mo yun? So, pwedeng hindi ka lang disappointed, hindi ka lang pikon na pikon, pwedeng ubus na rin talaga yung pasensya mo, pwedeng durog na rin yung puso mo rito, palagi ka na lang nadidisappoint, nasasaktan, nalilet down nitong person na to. Pwedeng napupundi ka na sa pagbabluff niya, puro na lang salita pero wala naman, hindi naman niya ginagawa yung sinasabi niya. Ayan. So, more on pagod na energy. Puno na, pagod na. Yun yung nararamdaman mo siguro. Kasi pwedeng di ba ganun yun, minsan, pag mahal natin tao, patatawarin natin once, twice, depende sa patience natin. Pero, kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, kung paulit-ulit ka nang niloloko or pinapaasa sa wala, disappointment,
pain, betrayal, lahat pwede mo maramdaman eh. So, pwedeng yun na nga eh. Parang talagang, kumbaga sa papel, pag basang-basa na, diba? Nasisira. Basang-basa na eh. Wala nang ibabasa eh. Parang ganun. O kaya sa listahan, sobrang dami ng nalistang atraso dyan. Wala nang mapaglagyan. Parang ganun. Pwedeng ganyan na yung nararamdaman mo sa person na ito. Tignan pa natin yung ibang cards mo. So, yan. Flex ko na lang yung names ng mga members natin. Tsaka nag-avail ng subscription. Maraming salamat. Either sa umpisa or sa end nitong ating reading, nakalimutan kong banggitin. Tsaka yung mga details about personal reading, naka-flash na lang din sa screen or description. Pakibasa lagi yung mga nakasulat sa description ng video. Meron ka ditong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Meron din kapareho mong air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Meron ding earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Sa bottom ng deck mo is air sign, okay? So, may malakas na energy ng fire sign. Whether meron ka ng mga ganyan sign sa chart mo, or may nakaka-deal ka na na ganyang sign. So, kung di nyo alam yung Sun, Moon, Rising, Venus signs nyo, search nyo lang sa Google how to calculate your birth chart. Alam mo, minsan Libra, hindi masama na tumanggi, mag-say no, or sumunod dun sa nakararami. Hindi ko sinabing always tama yun na. May mga time na ganun. Hindi yan. May mga time din na hindi ka na lang laging magpapasensya. Kumbaga, meron ding limitations eh. May time na marireach yung mga limitations na yun, Libra. Minsan, you have to break the rules. Yun yung sinasabi dito. Ayan. Sometimes you have to be willing to bend the rules. Actually, bend the rules a little. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Hindi laging ganito ganyan, hindi ka laging nag-a-adjust, nagtitiis, or hindi all the time kailangan mong sumunod, kailangan mong mag-agree, may mga time na kailangan mong tumanggi. Ayan. Or may mga time na meron kang sariling diskarte na yun, you need to trust your own discernment or judgment about a situation, kung ano ba yung tamang gagawin mo. So, yan. May mga times na ganun. Hindi ko sinasabi na laging yun yung tamang gagawin mo. Pero, maaaring itong September 12 to 18 may ganyang sitwasyon. Meron kang problema, Libra, about indecision. Alam naman natin, yung ibang Libra, ganyan kayo. Ang problema ninyo madali kayong ma-stuck sa pag-a-analyze, pagtitimbang-timbang ng mga bagay-bagay. Kasi di ba tayo Libra, scales yung symbol ng mga Libra. So, mahilig tayong mahilig tayong mag-analyze ng situation, timbang-timbangin, kasi ayaw ng mga Libra yung may naaargabyado. Ayaw ng Libra yung hindi patas, yung hindi balanse, kailangan equal. Ayaw niya ng injustice, ayaw niya ng pagiging unfair. Yun yung mga Libre. So, yun yung mo, ganun ka. So, sa tingin ko, dito, ayaw mo namang maging biased, ayaw mo nang may kakampihan ka. So, kailangan mo munang examinin mabuti both sides bago ka mag-decide. Kaya lang parang itong problema mo dito is hindi ka yata maka-move on agad-agad or makapag-decide. Kasi, Two of Swords is also stalemate. Parang hindi ka makaalis dun sa sitwasyon mo na yon. Instead na maka-move forward ka, parang hindi mo magawa. Kasi nga, merong something na dilemma na nagpapakonfuse sa'yo na hindi mo magawang mamili, mag-decide. So, pwedeng yun yung reason na nai-stuck ka dyan sa ganyan sitwasyon sa ngayon. No? Pero sundin mo puso mo. Advice sa'yo na itong card na to.
Sundin mo puso mo. Takpan mo yung mata mo, pakiramdaman mo yung mga bagay-bagay. Gamitin mong compass yung puso mo. What is it that you truly want? Yun yung sundin mo, Libra. Yun nga yung sinasabi dito, na sometimes you have to be willing to bend the rules. And this time, ito rin yung tinutukoy ng Two of Swords mo. Pagdating naman dito sa Ten of Pentacles, wow, so having it all. So, pwedeng this is a sign ng contentment, Libra, na pagdating dito sa bagay na to, parang iniisip mo, hindi ka man successful sa love life mo, hindi ka man naging happy, pero successful ka naman and happy pagdating sa mga kapatid mo, sa pamilya mo, or sa career mo, sa negosyo mo. Hindi naman talaga natin kukuha lahat, pero ang nafe-feel ko lang dito sa Ten of Pentacles is yung pagiging happy and contented sa kung ano man yung meron ka ngayon, narating mo ngayon sa buhay mo, Libra. Hindi man ganon ka perfect, sabi ko nga pwedeng hindi mo nakuha lahat, pero at least meron kang something dito sa present situation mo na you are very proud of, na alam mo na ito ay pinaghirapan mo ng matagal. Okay? And sa bottom ng deck mo, you have Page of Wands. Oh, may mga bagay talaga, Libra, na kailangan nating hindi porke excited tayo dyan, magiging easy para sa atin yan. Hindi yun guaranteed, no? So, meron talaga na mga bagay dito na kahit yun yung gustong-gusto mo, inspired ka, motivated ka, pero hindi laging promise na magiging easy or effortless. Yun lang yun. Ibig sabihin, may mga bagay talaga na kailangan nating pag-effortan, paghirapan, 'di ba? Pagtrabahuhan. Okay, tignan na natin ano pa yung mga ibang paparating sa iyo, Libra. Meron kang Tower card dito. Wow, mukhang may happy celebration. Ano ba to? May gimmickan ba? Parang may mug. So, hindi ko alam kung ito ay inuman, partying, basta merong some kind of celebration, gathering, fun, and enjoyment. Successful outcome to your problems, Libra. So, magkaroon ka man ng problems with S, magkakaroon naman ng magandang ending or outcome. Yung mga bagay na yan, magiging happy ending or masasolve yung mga problem mo. Grasshopper, situations in the balance that require careful handling. So, may mga bagay dito, Libra, na kailangan maging maingat ka. Huwag kang maging masyadong kampante sa pag-handle na itong mga bagay na to. Hindi ko alam kung meron ding mga something dito na sensitive matters na kailangan ikaw mismo yung mag-asikaso or maging maingat ka sa sa mga gagawin mo na mga next steps or decisions. Pag-isipan ng mabuti. Okay? Maging maingat. Dealings or relationship with the woman. Oh, meron kang makaka-deal na babae na may blonde or light hair or may uban. Wow, may happiness din na paparating sa iyo, Libra. So, hindi lang naman disappointment sa jowa. Meron din namang happiness sa ibang bagay, at least. And last card mo. Ayan. Oras na para makaalis ka sa ganitong klaseng situation, Libra. Kumbaga, ito na yung opportunity mo na maialis mo yung sarili mo dyan. Hindi sinabi specific kung ano yun, pero ito na yung chance mo na makaalis dyan. Okay? So, ito yung mga
energies na na-pick up natin sa cards Libra. Sana kahit pa paano makatulong sa'yo itong reading. Take care. God bless. Babush.